Mga buhing santos, welcome sa atong CFD, Just Defend Against Satanism, Duals and Divisions, Catholic Faith Defenders. Welcome sa atong Dr. Death YouTube channel. Please subscribe sa atong Dr. Death YouTube channel and please share. Ito si Zola Dr. Death Researcher, author, and judge looker. Mula kita sa itong pag-exultan karon kung sabay kalainan sa pangit o Protestant pastors. Hindi ba priest and a Protestant pastor parehas ba sila Christian? Parehas ba sila training? Parehas ba sila holy? Doon ba kalainan dako o kalainan? Pero ngano, gikinahanglan ba nga i-clarify ang kalainan talik sa pare, priest, and Protestant pastor? Ngano ba? And take note. Unsa galian ang pastor? Tibatan nato nga duha ka klase ang pastor. Una, usa ka pastor serving as a priest. Ikaduha, usa ka Protestant pastor. Now, kung sa bagay ang kahulugan ni kung pastor, mo ni klaro ko na ito pag-tibaan ni kung sa Diyos. Now, kini ng pastor, doon na kini siya ginawa o usa kini ka buhat, usa kini ka trabaho nga ang ihagyod nga training mao kini pag spiritual aspect. Now, hindi po duha, usa ka pag lead sa usa ka grupo. It is to evangelize. It is to discuss on the spiritual aspect. That is generally trabaho sa usa ka pastor. Nagkaroon, ang usa ka pare serving such function is also a pastor. But there are two kinds of pastor. Within the Catholic Church, iba against the Catholic Church, and that is Protestant pastor. Nagkaroon, ato na nga ihatag o kalainan talik sa usa ka pare o usa ka Protestant pastor. Timan-an nato nga sa Daniel 2:48, it is an admitted fact, it is the truth, that God shall establish His kingdom on earth. Magtukod o gigalian ni kalimutan. Fact number 2. Mateo 16:18. Gitukod ni Kristo ang iyang kingharian o kining simbahan mo'y unang pundasyon sa himpit in the fullness of the kingdom on earth. Fact number 3. Dili po tuha. Since there is that church, the kingdom that God has established, nagkinahanglan ba o mga authorities, mga magdumala ni anang maong gingharian? Do na by authorized persons to manage that kingdom? Yes. So, niinig po tuha, who are those authorized personnel to manage the kingdom? Mao kini ang atong tungkaron kalainan difference between usa ka pare versus Protestant pastor. Number 1, difference, authority. Hisudan na ang authority sa pare versus Protestant pastor. The authority of the priest is based
on the sacrament of holy order. It is a sacrament. Speaking on sacrament, it is institutionalized by Christ. And the authority of the priest is based on being ordained priest. Giordinahan by virtue of the sacrament of holy order. Ang broken succession, walay pagkabugto na succession, gikan sa mga apostoles. O pinasikat sa Hebrew chapter 8 verse 2. Kini, gikan niya ng sibahan, niya ng gingharian na tinukod sa Diyos, and Christ himself is the high priest. Maugyod na maugyod pangulo sa kapalitan, di mong sibahan. And so, Matthew chapter 16, verse 18 to 19. Si San Pedro mo'y naguna ni Matthew 28, 19 to 20. Gitagaan kini authority na mo'y nulin tibuok kalibutan. Gitagaan teaching authority. In other words, ini mao authority. Kamu mo'y mutudlo, kamu mo'y mudumala, kamu mo'y live in the kingdom of God. What is the authority? Unyang iniputuhan Lucas 16. Ang musunod ka ninyo, nagsunod sa kamantuan gikan ni Kristo. Ingon na nagsunod ini sa kamantuan gikan sa langit. So ang mo reject ang dili mo tuo ka ninyo, the church of Pontes, from the apostles of Christ, ang dili mo tuo ka ninyo, ang nagsalikway ka ninyo, nagsalikway ka nako, o nagsalikway sa Diyos naman. What is the authority direct from God in the most holy Trinity? Christian, ay kita sa mga pinangkat na ito iso mga pastors. Ordinado wag ini. By virtue of holy order, it is self-appointed. Diin manigikan ang ilang authority ko. Tungod niining gitudlo na Bible alam. So kung ma-master ka na, kamao ka na mo basa sa Biblia, kamao ka na mo memorya sa mga peripatli, sa mga versikulo, kamao ka na mo ergo, kamao ka na mo atake, batok sa ginarian sa Diyos, mantigo ka na, then you can serve as a pastor. That is the training, self-appointed. According to Brad Paul Alima, may padayag siya, nga ilang master doon nag-training ang mga pastors. How to attack the kingdom of God. How to attack the Catholic Church. This specialized lang yan. Kung saan pagbuka sa gitudlo sa Church of Pontes, mo na yung masterpiece. Unya, wala sa paglugi. Diigikan Biblia, giyon sa ipahimo, kinsay nagdeklara ni ikot lang paghisgo na di akin mga teksto. So, hindi pupuha ka ng the authority sa priest by virtue of holy order ordained priest sa India from the apostles. Pero mga pastors o Islam, makamaugalan o basa, makamaugalan mga teksto, you can proclaim yourself as a pastor. Self-appointed. Self-serving. Ikadua, mismo kita sa nga magitukunan sa Diyos ang iyang ginarian ang simbahan. Bukod sa Diyos nga limpiyuhan ang atong pagkatao. Sa mga paan,
humagi na malimpyo. Nagbugto ang atong relasyon. Kita di sa kalibutan. Ang Ginoo diya sa langit. Nagbugto ang relasyon. Ubos sa pinaagi sa 7 sacraments, gipabuhagay ang sanctifying grace. Gracia makasantos. Because the purpose nga mo nagibuhata sa Diyos para mahimong ang santos. And the role of the church is to produce saints para santos. Ug anong kita na santos, limpyuhan ang atong kahugaw, ang hugaw sa atong sala, sins. Ug kinsa mo hinlaw sa sala, mao ang kabarian. The priest have the authority to forgive sins and offer absolution in the person of Christ. Gitagaan ang otoridad ng mga pare sa pagpasaylo sa mga sala, not in the name of the Christ. Dili mo iwan ang pare sa ngalan nako, Father Damaso, pasaylo ka. No! Kundi pasaylo ka sa ngalan sa mga anak o Espiritu Santo. In other words, ang rule sa kabalian, paghimlot ni ining kalibutan, to cleanse, paglimpyo, vessels, sins, and that is true confession. Ang ginasihan ni Roma 15:16, 2 Corinto chapter 2 verse 10, John chapter 20 verse 21 to 23. In the Old Testament, 2 Samuel chapter 12 verse 13 to 14, Joshua chapter 7 verse 19 to 20, 1 Samuel chapter 15 verse 24 to 25, buhat sa mga apostoles, Acts chapter 19 verse 18 to 19, Ecclesiastes chapter 5 verse 6. Kini mao ang mga authorities na ang tao mo kumpisal sa pare. These are the biblical supports of indicating the necessity of confession. Even in the Old Testament to the New Testament, mandikte ang pagkumpisal. Instrumento ang pare pagpasiguli nato sa Diyos. Meaning to we would like to emphasize, tulong ba yan kabahagi diyan sa pagpasaylo sa sala? Ang Diyos pwede direct ng pasaylo sa sala. Ikadua, delegated authority. Delegated authority ni ang kini, ni verses na kita. Roma 15:16, 2 Corinto 2:10, John chapter 20 verse 21 to 23. Maugin mga authority. Delegated authority. Ginagawa otoridad. Ang iyang authorities, church authorities, nasa ka sa Mateo 16:18. Gahong. Ubus sa ganon, in the Old Testament na ang provision. Ikatulo, mao. Kita mismo na ay magkasala ka na to, makahatagtag pa sa iyo. Makahatagtag pa sa iyo. Horizontal aliyah. But this conviction is crucifix. Dili putuhan. Horizontal, batok sa itong sigingon, and vertical. Sumong ka na ang role sa babae. Nano, body sanctification para pagsantos. Ano kita sa Protestant pastor? Ang pagkakala, ang Protestant pastor, makapag-umpisal ba? No. They have no authority para mo pag-umpisal. They are not authorized by God.
no power to forgive, and even maura ang pag-pray over, not the power to forgive. They do not have the delegated authority on the sacrament of confession. That's Protestant pastor. Number 3, ay sa calling kining gitawag. Ang mga pare, kung sabay ilang pagtawag, instant or there is a very formal calling. Very formal. I have undergone, ako adto kita sa SBD, no, seminary, uban pa mga seminary, schools. Grabe ang mga calling. Grabe. Mga process. It's a formal calling. And that formal calling is institutionalized through the sacrament of holy order. Formal. Dili basta-basta. Grabe ang ilang screening. Grabe ang discipline. On the other hand, alita sa Protestant pastors. Basta lang ikaw gusto ka, kaya nasahin kita, nga niini karon nga church na state separation 1802, basta lang nga makamako na ka mo, makamako ka na matulog, makamako ka na, makakonvince ka sa tao. Legally speaking, you have the right under the church and state separation. Pwede ka nga karon dahil magtukod ka tinuan. Pwede sa kasunod ang sunod bulan, sunod tuwid, magtukod ka daig tinuan. Sunod na sa magtukod ka daig tinuan. Sunod sa magtukod ka daig tinuan. Now, what is the pastor? Voluntary self-proclamation. So, i-agree ang unregulated self-proclamation. Maunihinundan nga mga Protestant denominations may abot o 49,000 ka mga Protestant religions because unregulated self-proclamation. Makamaukuhan, makamaukuhan ako ng Bible, magtukod ko din mo reliyon. That's the difference. Abuses against the use of the Holy Bible. Gihimo ninyo ni Kristo ang pulong sa Diyos, and this Holy Bible was assembled by the Catholic Church. It's the Church of Authorities. Ang tinugyan na niligigahian na gitukod sa Diyos, mo nag-assemble ni ining maong balaang kasulatan. 73 books declared by the Church of Authorities. O sa diha nga deklarado na kini, di mahimuksan sa mga pastors, gi-out ang Church of Authorities, gi-out ang history of the Bible, ilang gilamon-lamon na wala gipatasan sa ibahan. Di ayo something the Church of Authorities. Dakong salat. Moring of false prophets, ingratitude. Ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi magkarating sa parungunan. Number 4. Unsay kalina ay sa operations. What is the operation of the press? Kini mga pare, pwede ba mapatakalan? No. The priests are under the authority and supervision of the bishop within that diocese. They are under the supervision and guidance of the bishop.
In other words, dili pwede nga manudlo ang mga pare na sukuhi against the teaching authority. We are supervised. And this should best according to the church mandate in the Catechism of the Catholic Church, founded on apostolic teachings. In other words, we are disciplined, we are preserved, we are supervised. Muna nga, there is unity in the teaching of the church authorities. There is unity. Karon, ang kita sa mga Protestant pastors, doon na ba yung higher restoration? No. Bahala ka na yan. Very uniform mandate mao, Bible alone. In other words, kung sa imong masabtan sa Bible mao na, o tungod ni ining Bible alone, no supervision, no guidance from the higher authorities, resulta, pagtanaw na ko, di na nila born again, magtukod ko born again. Pagtanaw na ko, di na nila laing sikta sa born again, magtukod ko laing branch sa born again. Pagtanaw na, di na nila, hala magtukod ko laing, muna kami ang buto, 49,000 kang mga Protestant religions. Mga resulta niya ng operations, wala magkaliusan ang Protestant pastors, but they are united under John 8:44. Unsay giusa sa paghiusa. Nagkahiusa sila, all are united to attack against the kingdom of God. Nahiusa sila. Pagsangka, pagpusgay sa ginarian sa Diyos sa simbahan na gitukod ni Kristo. But they are disunited sa nagkaraiyang pamaagi. Ngano? Not under the guidance. O ngano not under the guidance because the Holy Spirit dwells in the church exclusively founded by God. Hebrew 8, chapter 2. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. 1 Corinthians chapter 6, 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Colossians chapter 1, verse 18. Ephesos chapter 5, verse 23. Ang Espiritu Santo nagpuyo lamang ni anang balay, ni anang gingharian, ni anang simbahan founded by God. Ugol sa regiyon sa mga apostoles, how about sa mga Protestant religions? Nagpuyo ba ang Espiritu Santo? No. No. God does not dwell in those religions founded by man. Acts, buhat sa mga apostoles. Chapter 7, verse 48. Basahan niyo. Buhat sa mga apostoles, chapter 17, verse 24. Unsay gingon sa mga apostoles, sila mismo maibig ko matukod diini. Nga dili o dili mo puyo ang Diyos, dili o dili mo puyo ang Espiritu Santo ni anang maong simbahan nga tinukod lamang sa niya ang ginarian. Acts, buhat sa mga apostoles, 17, 24. Ang Diyos nga buhat sa kalibutan ug sa tanan nga niinig mao Ginoo sa langit ug yuta ug wala magpuyo ang Ginoo wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ug sa pagkining templo mao ni referring to the group to the religions founded by man.
O di sa gitinaw sa buhat, chapter 7, verse 48. Unsay gingon, niya sa buhat sa mga apostoles, chapter 7, verse 48. Niya gitinaw, unsay pagbalita. Apan ang labing halangdon na Diyos, wala magpuyo sa mga balay na gitukod sa mga tao. Wala magpuyo niya. Kay sumalat sa kasulatan, ang langit o kutuno o galingon ang Ginoo. Niining putuha karon. That refers that God does not dwell in those religions founded by man. Mauna, wala diha ang Spirit Santo, nagkayagaw in the absence of the Holy Spirit. There is an absence of the gifts of the Holy Spirit. Also, ang gifts of the Holy Spirit, wisdom, kaalam, knowledge, understanding, counsel, uban. Sumilit na ang understanding. Ug nga mo, nag-abot of 49,000 ka mga Protestant religions because there is misunderstanding because of private interpretation. Wala magkasinabot na kuyain ang 49,000 ka mga religions out of the Protestant pastors because there is an absence of the presence of the Holy Spirit because God does not will. Dili mo kuyo ni ang maong reliyon na tinukod sa tao. Ngunit ang mga Protestant pastors ninyong isunod. And you followers of the world, 1 billion Protestant Christians, you are deceived. Nahinla ang ating mga kaisunan. Ari kita sa ikalima. Tanaw na to kinsa may kampanan. Kinsa may dunay gagong. Ang mga pare ba, makahimubang mga milagro, kinsa may dunay gagong. Mga pare o mga pastors. Niya, depressed sa ilang paghimo sa santos na misa, Holy Mass, sa dihangal ibayaw na kini mong tinapay o kiningkalis ibayaw na ka na transubstantiation. Pagbayaw na niya na there is a miracle. And all the scientists proved sa mga milagro nga ang maong tinapay na himugyod na buki na lawas ni Kristo kasi. Milagro sa Lanciano, milagro sa Buenos Aires, tibo kayo. Kinsay na pumpay ini mga milagro nga ang maong tinapay na himugyod na lawas ni Kristo kasi. Si Carlo Acutis, the first millennial saint, usapan mo in Egypt. Gikumpay niya na sa internet, tanan-tanan gikumpay. Hanto, namatay siya, kinigalan na santos. Gikumpahan, o niya ang dugo sa kinimong bino na imudugo. And that is a miracle performed by the priest sa mata santos na misa. That is consecration. Question, ang mga Protestant pastors, do they have such power? No. Wala sila'y gabong niya. No. Dili sila ordained place. Dili. Ubo sa kay wala na sila'y gabong niya na kung saan man nila pag-justify. Mauna nga mo ingon sila nga kanang maong tinapay, dili tinuod na lawas ni Kristo, but only a symbol
of the body of Christ. Nga mo sa symbol, kay wala sila power, they have no authority, they have no power of transubstantiation, no power to consecrate because they are not authorized. And therefore, there's no valid effect, and their self-defense is only visible outside the casa. Nonsense! And then you have to follow. Sunod kihapon. What is deception? Religious deception. Artikla sa ikaw, doctrine. Ang mga pare na imbento bag mga doctrine? No. But they follow the doctrine and the dogmas of the church. Nagsunod sila. They are preserving the church teachings untouched by personal and cultural opinions. In other words, nag-reform ang panudlo sa kabahian because they are trained under the kingdom of God. Uniform. Abita sa Protestant pastors. Kung sa kanila, nililiputuan the Protestant pastors proclaim different doctrines that contradict to the teachings of the church. Bisag unsa na lang ang ilang mapaklik sa balangang kasulatan, basta against the Catholic Church, maulihinugdan. Nga nag-contest kin sila. Kinsay kinahawran mo atake against the kingdom of God. O niya, niyabutin sila 49,000 kamang Protestant religions. All uniform in attacking against the Catholic Church. Grabe. Muna ang mga pastors. Oh, this is deception. They are using biblical text. Cite the mga Biblia, cite the tanan. Now, the Catholic faith defenders have to defend the dogmas and the doctrines of the kingdom of God. Paabot mo sa eschatological apologetic debates, and the Catholic faith defenders will prove and defend the kingdom of God. Huwag ang inyong mga biblical misunderstanding, wrong understanding, the fallacy of wrong generalization, the fallacy of irrelevant conclusion, the fallacy of imaginative conclusion, several fallacies of the pastors, of the Protestant pastors, in the absence of the guidance of the Holy Spirit. You have the private interpretation. Tari kita sa ikapito. Unsay kalinan sa ikapito, dedication. Ang dedication sa magkakalian, hindi na magawa sa magkakalian. Misal na, di ba yung kuling, ang ginagawa. Pilang mga obispo na, ang yun na papalikon ko. Di kayo magpura ng obispo. Pilang ka mga kahit, nagihangyo yun na papalikon ko. Dili ka kay sasinta, sa tinta sa mga pare. Pero di ko yun kuling na ako na pare. Ang ako is an ordinary layman. Not an ordained priest, but a common priest. Nano, ang mission is to experience family life, although prosperity. Unya ang purpose is to mix with the liman, mga laiko, Baptist Christians. Now, kung sa pali ay ang dedication sa mga pare na tagsagyo ang magalutan.
Nagsunod sila sa Pablo. Silipas. Grabe, silipas. So, silipas o sa radical act of love. Grabe ang iyong self-control. Sexual urge, di mo. Self-control. Self-control. Focus ka sa ligarian sa Diyos. Mauna nga, Christ is a spiritual father. So, katong mga may atake against the kingdom of God na ang sa balang kasbatan na ayaw ka mo pagtawagin sa kinsa na amahan kay usahay amahan na tuwa sa langit. Kini-kulo sa putok, ang sa putok, private interpretation sa nangukiro sa nagkabasa nila dito sa jumping into a wrong conclusion out of that private interpretation, buko na pagsamot. Seminar mo philosophy. The logic of distinction ay yung pagkakausapot. Wrong generalization. Ang pagdili nga usaray amahan, dili mo tawag ang amahan sa kalibutan, wag mo kasabot general prohibition. It is not a general prohibition. Ang Protestant pastors often committed 1,000,000,000% fallacy of wrong generalization. You have no logic of distinction. Bugo sa mga bugo, forgive us, Lord. Fallacy. Because Satan is deception and limbo. Diba ninyo? Ang amahan, ikaw amahan, doon na kay anak. Di ka magpatawag ng amahan, tungkol kailangan lang sa Bible, na dilitaw ko amahan, balanggunok ka puto, balanggunok ka. Balanggunok ka. You are not a person, brainless person, without brain, without logic, balanggunok. Jumping into a wrong conclusion. Pretension of biblical mastery because of that private interpretation. Kung sa pag-iay ang ipasapot niya na, you have to listen to the church authorities. Paminaw mo kaya ang tag-iyan ng balang kasulatan, kinsay na asimbol ini, it is a Catholic Church. Kinsay ang pilit na mo kinisunod na mo ang buhay-bulong sa Diyos. It is the Catholic Church, the expert in the interpretation of the Holy Bible is the Catholic Church, not the Protestant pastors. Kaya gabong, na maoring may huwag, may copyright, naglumat mo interpret outside of the interpretation of the church. Who are you, by the way? Maunay gabong. And pride is to usurp the authority. Kung sa mga ilipas mo, na dili ka magtawag kung amahan din kita. It is a prohibition to usurp God the Father. There is only one Father referring to God the Father. Mauna nga dili pwede nga ikaw magpatawag ni kalibutan God the Father. Pero ang sorombaw ng pangisip sa mga kasapot, private interpretation, pa-asif na nakamako kaya nakapasaway gamit matalagi basihan sa pagsabot, why duga, why upo, 100 billion nerve cells. Mo'y atong gamiton, dilit mata. That mata is less than 1% of the truth. Mo'y di mata. And so, mauna ang kaliwa. So, hindi punto ka karoon. Unsa ba ang dagat? Mao kaya ang division. The priest is a spiritual father. Mo na namutakot ta.
Father. It is not a violation ni atong giingon na ayaw mo pagtawag mo amahan. Kaya i-refer niya na God the Father, only one, God Father. Hari ka sa mga Christian pastors, sometimes self-control, celibacy, sexual self-control ang kabalihan. Ang pastors, no. Sexual self-control. So, muna na, pinigyo. Although, yan po ulit na ito, mga pare. Yan po ulit na ito, na bibigyan na kita, ano ba? May bahawak sa pare kay nag-ipon yun, nag-ipon. Ingon na si Martin Luther, ang iyang purpose mo, nga inyang minyuan ang usa ka magikat, hindi mo niya sa usapan. Nananihid siya sa Santo Papa na minyuan ako huwag mo subukan sa Santo Papa. Nano, because a priest is priest forever, celibacy. Di man siya kaitso. Nahigman yun siya sa sexual urge. Sa Madrid. Ibang hawa niya Madrid, layas, bulayas ko sa akong pagkapahit. Pero ang dinigilad pa nga na sex ang iyang purpose. So nagama si 95 theses attacking against the Catholic Church. That is deception. That is deception. Maunin kita po. Maunin nag-authorize siya sa mga Protestant pastors ala Bible anong basa mo lahat anang tukod mo magaling. Maunin kita po. Kinsa na, iya ba sa Diyos? Iya sa deception. And Satan is the king of deceptions. John 8 verse 44. Umingon si San Pablo, Efeso 6, Jesus na po sa Lucy, ang akong kaaway mo, ang demon of deceptions. And the highest form of deception, religious deception, and the Protestant pastors will pray for you. Will pray for you. Naritima para itong kaisunan as false prophets. Contemplate ka. Ang unang sibutan sa Diyos, mao ang false prophets, ngunit ang mga Protestant pastors. Revelation 19, verse 20 to 21. Isubat sa kalayo, nano, because you are protesting against the authority, inyong ginintubaw ang teachings preserved by the church authorities. Inyong ginatake, you are attacking against the Holy Spirit, and the sin against the Holy Spirit can never be forgiven. Hindi makasaylo ang pag-attack against the Holy Spirit. Mateo 12:32. Ay kita sa ikulo. Lineage. Linya gikan sa taas, pagpos. Kini mga pare, in the lineage from Moses, kay Israel, mawagipili sa Diyos. So from Moses to Melchizedek, from Melchizedek, ganito na ni Jesus, Hebrew 8, verse 2, pangulong pare ang tunay authority. And then from Jesus, Hebrew 8, verse 2, to St. Peter, Matthew 16, 18, 19, 28, 20. O ganito na ang broken time downward sa mga pare. Grabe. Hebreo chapter 5, Hebreo chapter 6, Hebreo chapter 8, Hebreo. Hindi ka na kapalitan. Sumaw ka na ang lineage ng karoon. Ano kita sa mga pastors? Asa ba ilang lineage? Gikan, asa malapita. Noong nga, pwede karoon dahil ako mismo, magtukod mo reliyon. Kaya pagkasunod buwan na akong sakop na sa magtukod na sa reliyon. Kaya ang sakop na sa paggamagos ko mga karato,
Kaya naa sa 1 Timoteo 6:5 nga ang kinangiligan, tulungan gudi ka Lord, mo'y magkapadato. Drug lord, landlord, o kanang ikatulo, praise the Lord. Mga business of religion. Mag-praise the Lord na, dato ka, magtukod ka religion. Mga nangitini, isibutan sa Diyos. Matthew City, may dunong nga ito sa 23, nilitanan, nagtawag sa kungalan, makasud sa gihalian sa langit. Pahawa ka mo, bakong kailan ka ninyo, nag-praise the Lord mo. Pero ang inyong tuyong ginigusto ninyo, ang barang kasulatan, gihimo yung source of authority, litupaw mong tanan, wakong kailan ka ninyo. No lineage of leadership, but self-appointment, self-proclamation. Nga ano? Gilasihan, Bible. Wrong. Ikasya, ari ka sa training, hindi mga balik lunar training. A minimum of 8 years. Ang ismili mo po ko, yung siya ko now, ang trainings. Ang training niya na intellectually, spiritually, and pastorally. So, ang atong nasunto kung pastor, mga professional pastor, but ang tinukod ng pastor, mga pare mo'y pastor. E maunay spiritual guidance mo'y tinukod pastor. Pero iilong kini sa Protestant pastor, ang nasikat mao ang Protestant pastor. Kay kugihan mo, wali kugihan, Bible kugihan, pero dili mao, wrong understanding. Ari kita sa kanatun, mao ang mission. Pero don't worry, mga pastors. If there is disadvantage, there shall be disadvantage. It is not general for all. Na kunti na kilang tanan mga pastors, no. Because, bisan ang tuyong makasamad ka na, makatunog ng tuyong, and yet, nakapay mabili sa tuyong ang iyang tulog makatulog. Meaning to say, alam mo mga pinanggang pastors are wrong in so far as they are attacking against the teaching authority of the church. Maulin na wrong sa mga pastors. But do not right ang mga pastors. You have hope and you are even congratulated. Ano? Ang mga pastors nga ang gitudlo mao ang virtuous honesty, virtue of humility, virtue of obedience, virtue of being charitable, virtue, etc. Kana pasang diha ang mga pastors. All other virtues. But in so far as faith is concerned, in so far as the dogma and the doctrines out mo mga pastors, ayaw mo Panginoon, you have no authority. So, in inyong virtues. Kaya, abi kita sa mission. Ang mission sa mga kabaitan, salvation of souls. Ang Second Biblically Council of the Philippines, mipalaya, nga ang mission ni ining tanan mao ang integral salvation. Ang integral salvation na mga mission sa simbahan, mission sa kabaitan, is to say not only souls, but the tinapugin entire life, both body and soul. Integral liberation, umang ka na ginaitan sa Diyos. Nini putuhagan, nakakana sa Ephesians chapter 4 verse 11. So ang mga triplicate ng mga trabaho. Evangelist, mo'y mo sangyo, na hindi naman bagbang sa mga parit pang sangyo. Based on paragraph 222 of the conciliar document of the Catechism of the Second Biblically Council of the Philippines, paragraph 222, sa
PCP2. Ang mga kabahian pastors are encouraged na muhimo organize o Catholic faith defenders in every parish. Ang tumo, ang Catholic faith defenders maunay mo paglaon pagtagugka sa ato mga kaigsunan. Like what Father Hoy Remunansa din diha mismo sa Berhin sa kalilumang panaw na ang CFD mao'y nagdaan sa apologetic sina matag Domingo isudan sa July 27 every Sunday nagtuna sa October 12, 2025 apologetics seminar. So, kini ang dagan. That's the mission. So, the priests are real pastors. Sila ko ibukod ng pastors na authorized ni sila. They are commissioned. O kini karon, they are commissioned the religious leader. O kini sila mo in charge sa local church. Mo nga in charge sa parish. Kini ang pagkakabalikan. And they have to preach the word of God. Kung yung muhatag o tambang, ang ilang official na tambang during sa provision, kung mani-absolve ang salat nato, nilita na, kapag kata, mga ibuhatan. Mga na muhatag counsel ang kabalikan. That is real pastor para mag-support sa community. Ay sa dili real o dili Protestant pastor. Ang role sa Protestant pastor, matol pa ni kanhi pastor Brad Paul Alima. Sagad sa mga Catholic leaders, mga former pastors, mga founders sa mga Protestant religion. Ilang bigit pa niya, ang ilang misyon, maubit ang pagtuon kung saan pagdipan sa simbahan. How to attack against the kingdom of God. How to attack against the Catholic Church. And then, parang sustain sila niya na makuha ang atensyon sa mga followers, sa mga Catholics. Makuha nila. Pagkuha na nila, then bumitan niya ng mga teksto sa gitawag o title na kung di ka buhatan o 10% matagbuhan sa iyong income kawatan tolistan ka na ko. Tuusan mga tao. Tuusan. Deception ka ko. Tatlin po. Muna na sa ulo, di buhiyo, 6-5, di pa rin. Pabantay ka mo. Kay ang ihimo nga number 1 na business di ining kalibutan mao ang negosyo sa religion. Number 1 business mao ang religion. Niinig po ka karon unsay nahitabo. Self-proclaimed Protestant pastors. That is their mission. That mission is to attack against the kingdom of God. Karena mo'y kung sa taon, sin against the Holy Spirit. Matthew 12:32. Never did it mapasay ko. Yan po na ito atong kaisunan mga pastors. Nagdaga ang atong kaisunan. Ika-11, katapusan ng kalainan. Huwag sa magiging direksyon sa mga pare. Huwag sa magiging direksyon. Huwag sa direksyon sa mga Protestant pastors. What is their direction? Na sila. What is their ultimate rule? Ang direksyon sa mga kapalitan is to produce saints. As a priest, ang role sa simbahan, mao ang pag-dispatsa, mao ang paghimong santos sa kautan to make the people saints. Mao na nga nasa Juan chapter 15 verse 1 to 5. Mamunga kini. Kaya kung di kini magkapamunga, tutlod ka. Di magkapamunga. Mateo City, 15 sa 20. May lahat to.
Iya bagan sa Diyos kay mabunga ka na. Ang damutan na kahoy, hindi makapamunga. So ang bunga sa kahoy, it refers to the church, the saints, mga santos. Nano, sa San Pedro, unang sa lupang pamibariya, inawag ka mo para mahimong balaan. Balaan, Bisaya na sa Spanish na santos. Ubusan, mingon sa matigo, balikan mo ka mo nga mahimong perfect. Ang perfect santos balaan. Imo na amahan balaan santos. Mateo 5:42. In other words, the purpose of the church is to make us saints, santos. O ang Church of Holiness, kapalitan, their role is to produce saints, mga santos. Pero kalita sa mga Protestant pastors. Role ba sa mga Protestant pastors na dunay mo produce mga santos? No! Ang trabaho sa mga Protestant pastors, they hate the saints. Di kasi kanila number one kaaway sa mga Protestant pastors, mao ang mga santos. Magpakamatay ang Protestant pastors batok sa mga santos. Nano kay si Satanas, di gusto na masantos ang tao o pusa. You have to decide now. You have to decide. Will you follow the Protestant pastors o inyo bang sundon ang divine plan, divine will, divine laws preserved by the Church of Holiness pinagi sa Davidan? Santos, 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 Fiat!